Talagang kontrobersyal ang usapin ng pork barrel. Pork barrel ba ka mo? Pork barrel. Dito na tayo eh. Tara, inom muna tayo. Inom eh. Nagtrabaho tayo eh. Pork barrel eh. Bakit nga ba pork barrel ang tawag dito? Ayon sa ilang mga kwento, nagsimula raw ito sa Amerika bago pa ang Civil War noong 1861. Gawain daw ng mga Panginoong may lupa na bigyan ang mga aliping negro ng isang buong bariles na puno ng inasinang karne para hindi agad mabulok. Wala pa kasing ref noon. At hayaan na lang ng mga bossing na pag-awayan ito ng mga alipin. Noong unang bahagi ng ika-20 siglo, dito na lang nagkaroon ng politikal na gamit ang pork barrel. At siyempre sa Pilipinas, mainit na debate ang pagbuwag sa pork barrel o mas may mabangong pangalan na Priority Development Assistance Fund. 75 million para sa mga kongresista at 200 million naman sa mga senador. Oo nga naman, di ba? Bakit kailangan pa ng mga mambabatas ng pondo? Eh, ang trabaho naman nila, gumawa ng batas. Ay, sa tayo dito, ang init. Parang wala pa ako ng mantika dyan. Papayat pa ako eh. Ano? Pakuro, tol. Shh, huy. At marami nagsabi na ito lagi ang sanhi ng korupsyon. At ito na nga, pumutok na ang isyong 10 bilyong pisong pork barrel scam na pinumunuan ng babaeng ito, si Janet Lim Napoles, na mukha naman talagang larawan ng kawalang malay. Itong kwintas ko, hindi po ito malaking ginto ha. Baka mag-misquote na naman sa dyaryo. Ito po yung Rosel ko po ha. PDAF o ang Priority Development Assistance Fund. Pero mukhang sa nangyayari ngayon sa politika natin, mukhang kailangan yatang bigyan ito ng panibagong kahulugan. PDAF, perang hindi aabot sa Filipino. Oo, bayad tayo ng bayad ng buwis. Hindi naman tayo naikinabang. Kasi naman, ang hilig nating bumoto sa mga magnanakaw. Kaya naman, PDAF, puro dorobo ang Pilipinas. Sa paanong paraan? Manghingi lang sa mambabatas gamit ang peking NGO. PDAF, puro dami ang front. At total mukhang sangkot daw ang ilang mga kawani ng gobyerno. PDAF, pinondohang department ay fake. 10 bilyong piso, ang daming pwedeng paggamitan noon, lalo na para iangat ang antas ng edukasyon sa Pilipinas. PDAF, pag-aaral dapat ay free. At lalo nga tumindi ang galit ng taong bayan nang pumalat din ang mga litrato ng anak ni Napoles na si Jean Napoles at ang kanyang magarbong pamumuhay sa Amerika. May Porsche, sosyal na kondo at pa-party-party na lang. Kaya si Jean Napoles daw ay PDAF. Parang first lady ang dating. Pinaghirapan naman doon nila ang perang ito mula sa lehitimong negosyo na gaya ng coal, O's, kahit wala maibigay na papeles o pangalan. Di bale na, PDAF, panalong datong ay fabulous. Sarap talaga na may racket, ano? Hindi lang sa Kongreso, kundi pati na rin sa Bureau of Customs. Dito sa Customs, may PDAF din dito. Palaging dito ay fiesta. Ipinatawag sila ng kanilang hepe na si Commissioner Rufy Biazon para sa isang pagpupulong. Ang agenda raw, ang issue kung bakit kailangan magpatupad ni Biazon ng forced resignation sa ahensya. If my expectations are failed, then sorry na lang, we have to set you aside. Pero mismo ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay hindi handang buwagin ang pork barrel. At ang mga pinuno ng Senado at Kongreso ayaw pa imbestigahan ang pork barrel scam. Yatol, wala kang magagawa. Habang meron ito, PDAF, isa lang ang ibig sabihin. Pilipinas, hindi aasenso forever. Ha? Dito tayo.